ka. Ha? So katano una og last instansa. Verse 1 say Ngalan Jesus tawata uanak sa kabuol sa kalipay kahatagan dan asa tanang dapit ngalan mo o Jesus ang magtabi sa tanan yung tao kalangitan may kalipay paglaolas ala Jesus tahuron sa tiilan niya pa hari siya sa mga hari himayaw ta siya ngalan mo o Jesus ang matabi sa tanan yung tao kalangitan may kalipay paglaon. So, para kanta, no? Muli na siyang gipagwan sa ako sa Ginoo. Hindi niya diya kap? May nunduman na ko. Kap, may gabi niya. Muli akong testimony sa So, kasi napay mo testimony side sa Iyoyo? Nanay mo testimony? Sa Iyoyo? Kasi napay mo testimony, paslamat, kasi natian niya sa iyang suon, iyang mga parinting amoy na karon na serbisyo sa akong magulang, sa akong mga igsoon, sa akong mga pagumangkon, sa akong mga apo sa tuhod, may gabi. Ang ako sinatian ni akong magulang, grabe din kabuutan. So kat sa gamay pa ko, ang tod karon nga namin yung ito. Sila gyapon ang nag-alalay sa ako. Kung masakit siya, ako gidaya ng ilang tawagon. Ayun ko niya, Noy, lagyo man pa. Pero kaming kamot, kay aron maayo ka. Pero, siguro, mao na siguro ni iyang higayon nga, ikuha siya sa Ginoo. Kasi makahilang. Alright, kasi makahilang. So, ato kasi, di ba ako diha, anak? Yan kasi patian, siya amahan, siya yung apuhan. Or mga pagubangkon, baka. So, wala na. So, ato to sa pag, yan, kalipay paglaog. No? So, karon lahi ko sa mga ubang mga pastor o ubang mga leader sa relihiyon. Kay prangka gid ko istorya. Okay gabi. Prangka ko istorya og ligol kita mo istorya kay ngano man. Kay naa man gutas tinuod. Maila nimo na mga preacher, mga pastor o ubang mga leader sa relihiyon. Kulang ang ilang pagtuong hibaluan. Ano man? Dili ligon sila mga istorya, dili sila prangka. Dalihon ra ka sa ulog-ulog ug hapuhap ng mga istorya. Dili ko ana, ko ganina sa akong programa sa radio. Unay mo pa shout out, willing ko mo shout in ninyo. Nga ako ginang bungkagon ang mga sipyat ng mga prinsipyo sa tao. Ay ang makapa-impierno ba sa tao dili lang ang unang-unang kinibang sipyat ng prinsipyo nato. O mo na makapa-impierno sa tao. Kung gani nang sa taguangkan pa kasi mong inahan makasala na kang daan kay tungod ana ang prinsipyo sa tao nga napanunod sa mga tao. Tungod sa pag-disobey ni Adan ug ni Eva, napanunod niya ng sala prinsipyo mato sipyat. Ang disobey sila o munang naay kalaglagan. No? Munang maumusta sa kadire. So, ako, tinutun mo ginato ni gato kinabok isara magita, di ba? Wa may lumalabay lang magita. Wala mo na utana sa inyo kaguligol ngano ang ilong ba deol ra gibutang sa Ginoo. Related ni sa atong topic gahapon gabi. Ano rin? Wala mo kapangutana ngano ang baog ilong deol ra. Diyan pastor para may mabahoan ni mo si baho si mga baho di pud baho. Di pud baho.
Oh. Ang Ginoo wala imposible sa iya na wala imposible o wala imposible o na imposible. Wala imposible sa iya ha. Pwede niya ang imong ilong ibutang niya sa imong ulo kapto. Kung buot lagi niya. Pero maghasol po ka kay ulanan, kinahanglan ka magkalo. Hindi ko magkalo po ka, di po ka kaginawa, kaya matakluban. Diba? Pwede niya na ibutang ko sa lapalapa, pero pwede yung pwede mo katumban. Wala na tayo tagkasog ilong karon. O sa lapalapa ibutang. Ay pwede magpislap, kaya pwede katumban. O sa may biblical reason, nga ang ilong o bakba, didikit pa gina. Diba? Sukda ganina, kung saan gilayon sa ilong o bakba. Wala gyud na isa ka inches. Wala gyud na isa ka inches. Kaya nga man, ano man, kung sa'yo ka matuuran nakahatag niya, because life is short. Anong life is short man? Kung sa may kalainan sa ilong o baba, life is short. Unsa man na ay parte si mong lawas na nagdala, na nagginhawa, na nabuhi pa ka. Diba ilong o baba ni mo? Sampungin ang ilong ni mo, ginawa baba, kaya ba? Di ka kaya. Ano ba na? Kaya ang baba o ilong, mo ay parte si mong lawas, nga nakaginhawa ka. Aklobe ba ng ilong ni mo, baba ginawa, lisod yapon ka. Aklobe na yung baba, ilong ginawa, lisod yapon ka. Diba? Muna ka matuuran niya, life is short, bubuk lang ang kinabuhi. Kung ang atong gitunan itong miagi, sa Salmo 90, versikulo 10, nga ang ginatawag standard sa ginatawag ang sukod sa tao rin yung kalibutan, 70 o 80, ba't di rin ang fix? Kaya kung nindot ang mga lifestyle, kung lindot yung lifestyle, hindi ka herbal mo ka, niya, careful ka, conservative kasi mo pagkaon, abot pagkatag sa gatos. Diba? Bonus na na. Si Eurofino, niabot siya 76, na 6 years niyang bonus. Enough na na nga tuig para makahinutog siya siya kagulingon, before siya maabot ang punto sa kamatayon, nakapangandam siya. So, kunang karon nga gabi, tagaan ta mo paglaom. Paglaom sama sa nabatunan namo o paglaom. Kung saan yung klase, paglaom ka na paglaom ba nga, kana bitaw may kalipay kasi mo kinabuhi din sa kalibutan, kay tinuod nga paglaom imong kadawatan nga siguro ka na naa ka diha sa kabot ni Kristo. Kay ang naarabag sa kabot ni Kristo may maadtog langit. Dili man na pagkamatay nimo automatic kag langit. Dili man na ingon na automatic ka pa ng langit, automatic ka may naa sa Bible automatic ka pa impierno. Kay ano man makasala ba ta mga tao? Do you agree? Nga walay tao perfecto? Makasala ang tao. Muna automatic ta pa ng impierno, may makasala ta. Pero dili ta automatic pa ng langit. Mao gani na si Kristo na pagkamatay sa cross. Romans chapter 6 verse 23. Ito ang kasahod. Ingon na niya. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Bisaya ko pala basa Bisaya. 23. Kaya ang bayad sa pagmakasala mo ang kamatayon. Apan ang gasa sa Diyos. Microphone. Romans 6:23. Kaya ang bayad sa pagpakasala mo ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Salamat. Nasabtan ninyo ba versikulo? Lisod ba kayo nagbasa-basa na ito, no? Wala yung sahing agdaghan ang relihiyon. Tama na basa. Walay tuod. So, ingon niya, for the wages of sin. Kanang pulong wages niya, di na basta-basta nga silot. O di na basta-basta nga payment. Kaya ano di man basta-basta nga bayad. Kaya di mo po basta-basta nga sala. Ato na kumit. Basta-basta ra ba ito nga sala ang nakumit niya na ng iba? Disobedience? Basta-basta? No. Pag na makak, pagit si iba, doble na. Una, galing na makak si iba, ayaw siya nag-disobey. Munang ingon sa Revelation chapter 21 verse 8, and all liars shall cast into the lake of fire with burning stone.
Pilgrim baka ako niya. Ay unang sala ng iba, dili ang disobedient. Resulta lang na sa iya pagpamakak. Kung ang iyang gibakakan, ang amahan sa tanang bakakon, nga si Satanas, kana sa halas. Dili basta-basta na nga penalty, ay dili basta-basta nga sala ang imong na higaguman. Unsa nga penalty ang pinakalala sa Pilipinas? Death sentence, na pa ba? Wala na no? Abang buhay. Wala pinakalabre sa una mga dekada, ang death sentence, electric chair. Sa Imperyo sa Roma, ang pinakalala nga punishment, sa pinakalala unta nga sala, ang nilansang sa cross. Pero si Jesus deserve ba niya malansang sa cross? Nabasay sala nga gibuhat? Wala. Pero nga nung nalansang siya sa cross, nga muna yung pinakalala nga punishment, tungod sa kadagkog sala sa tibok kalibutan. Dili niya, kundi nato. Walang di kita makaluwas sa itong kagulingon, ay. Di kita. Si Kristo mismo nagbayad para nato. Walay pulos ang kamatayan ni Kristo sa cross kung kita makaluwas sa itong kagulingon. Kung sa may pulos, may paiwan na lang siya na balansan sa cross, nag-antos. Diba? Kung sa may pulos sa iyang kamatayan sa cross, kung pwede naman na nato, pwede naman ito maluwas sa itong kagulingon. Na ako'y mga ayaan pa rin o uban mga kailan, ako mga tao, pangutanon. Ngayon nga, akong ignon nga, nay, tay, Ginoo, Jesus Christ na maging makaluwas na ito. Bisa nga, ato na makaguloy na ito ang makaluwas. Maglahutay lang ta, pangalagad lang ta, simba lang ta, buhat ng taog maayo, tuman lang taog mga sugo ni Kristo. Nindot ba na? Pero kung in terms sa kaluwasan, wag ginay labot. Wag itay labot sa kaluwasan. Kay ana perform ang kaluwasan dito sa cross. Kung ganay na makanta ka dahil pag-abot Disyembre nga kay nataw na ang manluluwas sa kalibutan ng pangutana. Kung makaluwas sa itong kagulingon, duha na tayo magluluwasan si Kristo ikaw. Manang atong iwali karon ang kini tinuod nga makaluwas. Agaanta mo tinuod nga paglaog. Ay ubang nga relihiyon di maghatag tinuod nga paglaog ninyo. Ang Bible naghatag ana. Nabit ka pa naka-istorya pa rin tigabon nyo. Abot sa amo ko na nga site. Sa Lamian ba na nga site o sa Taglina ba na. Tagadiri na gyapon. Ingon nagato sa balay. Ko nga. Ingon siya pagkadaghanan na nag-ana sa ako mga relihiyon. Oh. Pero RC man siya. So, pero wa man siya ako naghatag na kung tinuod mo paglaom. Muna wa na lang kong hawa sa akong nabataan. Ano siya? Ay kung ingon siya nga, ingon iyan ni Polo ha, din ako. Ingon siya, kung ang among relihiyon, wala naghatag tinuod na paglaom. Kung yung kining relihiyon nga akong balihinan, wag yan mo naghatag tinuod na paglaom. Ay maura! May pwede na lang kumabalhin. Ano siya? Muna ni Koyo. Ingoyo, ang Bible, baga kayo, naghatag tinuod na paglaom si mo kinabuhi, sa nabuhi pa ka. Mahibalon ta ka sa tinuod na paglaom yun. Bible study ta. Isa nga, di na ko, kay takam na ko sa uban. Ano siya? Kay, may labot siyang relihiyon, mga more or less 5 religion na ni anak siya malay. Ang Bible study. Pero kung pagkutaan unya, may siya nga, siguro na kang langit, pastor. Kung mamatay ta karon, langit ka pa nalo, siya dili pa. Ay, mahal ka po ka sa akong relihiyon. Di na lang kumubalhin. Diba? Pero ang Bible na siguro langit niya, ang Bible nagtudlog siguro langit. O kining makadawat sa siguro nga langit, dili ning luyuan ning dili pagkahuman sa pagkapatay mo. Kung sa diyang buhi pa ka. Sa diyang buhi pa ka, dapat makadawat ka o relasyon ni Kristo. Ingon niya sa bersikulo, ang bayad sa sala, kamatayon. Unsa ning klaseng salaa? Kini salaa, ginatawag ni siya unbelieving. Pinakalala nga sala sa taong makumit, ang kining dili matinuod sa Bible. Bisan kung unsa pagkakadibutado sa tradisyon. Bisan unsa ka pagkakadibutado sa imong relihiyon. Kung dili ka ang imong pagtuo wala na pundar sa Biblia, hawang tanan. Muna pinakadako masala wala sa Bible. Kung ang bayad sa sala unsa gani? Kama ayun. Kaya, pastor, pwede ba ko bayaran akong sala? Na di na ko modagog ni Jesus, pwede. Oh, pwede, pero kamatayon lagi.
Mo gani nang nagsugod ang kamatayon tungod sa sala, no? Unsa may hinungdan nga mamatay mo ng tao? Ngayon sila nga, di, sagar, mga tanah, may nga, unsay namatian ni Kuan, ay, cancer ba to? Unsay namatian ni Kuan, ay, itigbas ba to? Unsay namatian ni Kuan, ay, Kuan to, lumuranas ba to? Unsay namatian ni Kuan, ay, high blood to, atake. Muna usay mga rason, pero ang ultimate reason, anong mamatay o anong naay kamatayon, tungod sa sala. Ingon sa Genesis chapter 2 verse 17, ayaw pagkakan-aning gibawal na ko nga prutas. Kay kung disobey mo ani, mamatay ka mo. Pagkaon ni iba, namatay ba siya automatic? Wala. Nag-start dito ang sukod sa kamatayon. Una, mamatay ka physical. Kung ikaduha, kung tanaw ni mo ang pulong diya nga sin, that is hamartia. Sa original nga pulong, hamartia. Abot pasabot. Lala, masala. Spiritual ba? Spiritual. Kung kanang death diya, kung tanaw ni mong death, that is tanaso. Kung tanaw na, sa original nga pulong, tanatos. Thanatos sa original nga pulong. Abot pasabot, duha ang paingnan nga sala ana, ang mga kamatayon ana. Mamatay ka physical, ibutang ka sa sementeryo. Pero ang pinakalala, kung mamatay ka spiritual, ibutang ka sa impyerno. Kung dili ang tao, dili makalingkawas aning kamatayon physical, ay diha kita tanan. Am I right? Ha? Diha ka tanan padulong, kamatayon physical. Pero naghatag ang Biblia o paglaom nimo nako, wa dili ka mamatay spiritual. Pwede ka dili ka makahiagon sa kamatayon sa impyerno. Kung sa giwan sa Bible. Sa giwan sa Bible ta, ay di man tayo ingon base sa atong utok ra. Ha, ingon sa Biblia, but the gift of God is eternal life. Unsay gihatag? Unsay paglaom? Eternal life. Kaluwasan nga inuuray. Ano? Kalayo ra ba na sa imong bubad, pastor? Eternal life kunya kaluwasan tinuuray. Ay eternal ay dili din tinuod. Kung eternal gani nga kinabuhi ihatag, tinuod na ang kaluwasan. Ay tubig diha, palihog ko. Che, tubig sa ate, taga-ite. Ito kar ako kwan, arat sa itong life. So, kahit eternal life man ang ihatag, siguro na. Sabi siguro, ang dili siguro anak, kami kaganaan, temporary ra. Ang Greek word sa pulong eternal, that is permanent. Sabi permanent nga nila siguro. Okay. Salamat. Salamat sa pagkakas. Ano ba na yun? But the gift of God is eternal life. Ang ingon niya, eternal life. Unsa ba na? Haguan pa rin mo ng eternal life? Kanang kaluwasan nga inuuray, haguan ba na ito ni? Ay, pastor, mangalakad na ko klihotay para maluwas ko. Mao ba na? Ay, pastor, usahay bitaw sa ato mga katigulangan. Anong usahay, pag gusto na silang kinabuhi o mahinumduman lang ang Ginoo kung nasa problema. Ano man, usahay ang salig sa kining ampo. Ampuan ramang kong lula. Ampuan ramang ko sa akong mga parinti. Usahay, magsalig na lang sa ampo. Ang pangutana, sa imong ampo, bisan kapila ka ampuan diha sa imong kamatayon, ang pangutana, makaresponse pa ba na patay? Makaresponse pa ba na patay? Bisan saon ni mo ni si Rufino karon, di na ginamingog ko. Kaya kung mo amin ni si Rufino karon, kasi siguro kamera duhan kapitan mabili na eh. Ha? Managa. Yan naman. Patay na gunay. Kung ang pulong gasa diha, kung tanaw ng gasa, tanaw ang gasa ganit, naman ay gasa ang haguan pa.
Ang kanang pag-ampo sa patay, hagubay na. Hago na, nagbalik-balik ang gabi. Kini inani nato, hago ni. Kung gibuhat na mo ni kay para kami maluwas, sayang eh. Gibuhat na mo ni kay siguro ng luwas. Dili kay para pa. Gibuhat na mo ni kay mo ni trabaho sa mga tinuod nga maluwas. Kung ang paglaom nga naa mo gusto na mo nga tugyan diha kaninyo, i-share diha kaninyo kadili mi selfish. Dili mi maako-akohon. Kung unsa ang paglaom amo na dawatan amo kaning tugyan diha kaninyo. Atong balikon basa ang Acts chapter 16 verse 31. Nindot na ang mensahe diha. Before ang Acts 16:31, palikon basa sa 2 Corinthians chapter 16 verse 2. Sa gingon diha. 2 Corinthians 16 verse 2. 6 verse 2. Kay nag-ingon ang Dios, gidumog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan. Kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan. Ug gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios, karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Klaro kay bersikulo, ina na makaka-Bible. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Unsa na karon? After ba sa kamatayon? Present na. Wala na naghatag o wala na nag-signify sa future. Kundi nag-signify na sa present imo karon nga kapanahonan. Wala na ingon nga maluwas ka pag mamatay sa kaya ka maluwas wala. Kaya ang makaluwas ang tao kini prinsipyo nimo sa utok pagtuon nimo na batulan sa buhi pa ka. Niya bauta na. Kini pagtuon nimo sa buhi pa ka, ini kamata nimo mausab na dili. Dili na. Kung unsa nga pagtuon nimo buhi ka, dalon gid nimo simo kamatayon. Mo gani nang maingon dayon sa katagan nato sa atong sayings nga habang may buhay may pag-asa. Eh tama ra dito sa litok ana, wala na to gikinabuhi. Habang may buhay may pag-asa. Kay ngayon may patay, wala pag-asa, wala na yun. Wala na ulahin tanan sa patay. Ulahin na. Muna bisan nung sa laging klaseng pag-ampo, dili na makausap sa prinsipyo na matunan sa buhi pa. Di na makausap sa prinsipyo sa patay na. Useless na. Kay si Kristo lang ang makaluwas nimo, buhi pa ka, magbaton kag desisyon nga tuuhan nimo siya. Si Kristo ra mga nagbuhat dito sa cross. Dili man ato mga katigulangan, kay kung mga katigulangan pa, tuo ta sa mga sugo sa katigulangan. Diba? Kung dito magsalig sa ampo, dito magsalig sa ato kaugalingong binuhatan. Kung dili nagsalig ta, siya nagbuhat para nato, o si Kristo Jesus. Package deal na na. Pagdawaton nimo si Kristo, tuuhan nimo siya, aron gini mo kinabuhi. Dili kay ay luwas na ka pastor, pwede na day ka magdinautan. Asa ba ka kitag luwas sa Bible nga nagdinautan? Ya? Asa ba ka kitag luwas sa Bible nga dahil mo ninong kriminal? Wa ka kitag luwas sa Biblia nga nagdinautan. Kung luwas ka, resulta ana kinaron kinabuhi. Pero imo sa unahon ang imong prinsipyo, saktuhon sa nimo ni ang imong relasyon niya sa Ginoo, saktuhan sa saktuhon sa nato. Ingon diya karon ang adlaw sa kaluwasan, dili ugma, dili unya, kundi karon. Dili luyo sa kamatayon, kundi karon mabuhi pa ka. Ano man kay tao may mo desisyon kon. Dili man ang imong lola. Dili man imong mga anak mo desisyon na luwas ni si lolo. Dili. Di man imong apo mo desisyon. Ikaw mismo, individual ang kaluwasan, dili group. Individual. Ikaw o ako mismo desisyon na imong dawaton. Sa para gud sa ko, ining manguyab ka kamba. Kanang tinatawag makikrelasyon ka. Lalaki manguyab sa babae. Ang babae na dahil kahibalo, ang lalaki wala. Ang lalaki na dahil kahibalo, ang babae wala. Or nanguyab ang lalaki o babae, ang inahan mo desisyon, ana nena. Siyempre ka to, kana ba usahay nga, ay dili ko manguyab ani kay dili ko ang ayan sa iyang ginikanan, medyo kay imo ding iya ding ginikanan imong ipunan. Di ba? Ano man na?
Kaya mo desisyon ka mo. Ikaw o siya. Now, kana nakigrelasyon si Kristo ni mo. Kinsay mo desisyon? Ikaw, mabuhi pa. Di na ka desisyon ng patay. Diba? Di na ka desisyon ng patay. Munang, pagkahibalo pa lang na ako natong Disyembre, na dugay naman ko diri sa Udyogan, pero nato pa ko Disyembre na hibalo nga, naglaygay na dahil ni si Yoyo. Kung ako ingon ko ni Agaw Raul, kaluyan sa Ginugaw, makabisita rin ko niya, bisan taliwala sa kabisin ako, tagaan ako nabigayon. Pero, Marso na gid ko nakaabot. Yun, gikan sa Disyembre. Nakabisita ko, tanaw pa nakita pa ako si Yoyo. O akong nasira sa pulong sa Ginoo. Nag-pray me. Kaya nga naman, naagod sa Bible nga ang buhi ang mo desisyon. Kaya kung mamatay, ulahin ang tanan. Ulahin ang tanan. Samtang may kinabuhi, may pag-asa pa. Muna karon ang adlaw sa kaluwasan. Siguro lamang kamatayon. Siguro ang langit, siguro po ng impyerno. Asa ka anang lugar. Asa ka. Mugani ng St. Peter, wala na lugi. Kaya siguro ang kamatayon, siguro ang lungon. Wala ang mata, wala na lugi. Kaya siguro ang kamatayon, siguro ang balsamar. Siguro kamatayon, oy. Kung dili ni mo ni pangandaman ni, siguro yung impyerno ni mo. Yung mo na Bible ng sulti. Kung wala ka ni dawat, kung wala ka ni tuo ni Kristo, wala ni mo giusab ang imong prinsipyong sipyat, impyerno ka. Impyerno ka. Acts 16:31. Sila maingon, tumuo ka sa Ginoong Jesucristo, ikaw maluwas ug ang imong panimalay. Ang sa giingon diha si Paagi para maluwas ka. Sa verse 30, naay gisinggit diya nga sundalo nga gwardiya, nga ningon siya, Sir, unsay buhaton ako para ko maluwas? Ingon sila Pablo, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug maluwas ka. Naabay laing Paagi para maluwas ang tao? Ningon ba ang Bible nga pamembro ka sa relihiyon para ka maluwas? Kaya amo orang relihiyon makaluwas nimo, na ba? Ningon ba sa Bible nga tumanang tradisyon, obserbari ang tradisyon sa imong mga katigulangan para ka maluwas, na ba? Na ba sa Bible nga ampuin na ang patay para ka maluwas, na ba? Na ba sa Bible nga bautismuhan ka sa tubig para ka maluwas, na ba? Na ba sa Bible nga lahutay para ka maluwas, na ba? Na ba sa Bible nga tumanang balaod para ka maluwas, na ba? Specific sa kaluwasan pagtuon yun ni Kristo. Palilait. Faith in Christ Jesus can save your soul. Naapagan ikay idugang anak, kaminus ka sa kamatayon ni Kristo. Muna akong ginabalik-balik sa akong programa, kung naapakay idugang sa kaluwasan gawa sa paagi ni Kristo, kaminus ka ni Kristo. Kaya nga naman, Ginoo na napakamatay nimo, duwagan pa nimo, kaminus ka. Kung gusto ka na awa, kung gusto ka na irespito sa manluluwas, tanan, iyang paagi lang, lunhay nga paagi. Katulang. Katulang ang tuuhin. Kana bitang pulong sin niya sa Romans chapter 6 verse 23. Kanang pulong sin niya, that is to miss the mark or to violate God's principle. To violate God's way of salvation. Imong gisupak ba ang paagi nga kaluwasan ni Kristo? Nagpadayag na siya paagi nga kaluwasan. Tuuhi lang ang iyang gibuhat sa cross. Moro to'y makaluwas ni mo anilain pa. Ingon sa John 19 verse 30, it is finished. Kapilagan niya, gabalik-balik sa inyong sa Semana Santa, ginawa ni City Palabras. Nahuman na. Kung sa malang nahuman, duwagan pa ni mo. Ang kaluwasan, diha lang ni Kristo, ayun na duwagi kay kung duwagan pa na ni mo, buhatan ako ni Pastor para kumaluwas. Pagpabautismo sa tubig, Pastor, para kamaluwas. Pamimbra ko relihiyon, Pastor, para kumaluwas. Giduwagan mo kaluwasan, kamilos ka ni Kristo. Wala ay makaluwas ni mo, Kristo ra. Kung gusto ka malangit, tuuhin na ang tag-iya sa langit. Dawatan na ang tag-iya sa langit.
Gusto ka, kuya, makain na nga ikaw may haod noon, nga ikaw tag-iya sa langit. Kuya, no? Kana na anay paagi ang tag-iya ba? Anay paagi ang tag-iya sa langit, yung Ginoo. Nga mo nga, paagi na ko. Tumana lang niya ko paagi, dawata lang ni. Kunya, supak adi ko, anak, ginira paagi na ko. Sugod ka ng tag-iya sa langit, nga malangit ka. Nasupak ka sa paagi, nga tag-iya naging langit. Si Kristo tag-iya langit. Kumusupak kasi ang paagi, sugod ka malangit. Sugod ka si Kristo, malangit ka. Ditun ko kasi ang anghel pa daw si Perno. Kaya nagsupak kasi ang paagi. Walay itugot ni Kristo umatog langit sa bugiro. Ano ba ito? Mayroon ka nga, naluwas ka, tugod ni Kristo, may nga, naluwas na di ka, pastor, ay, ikaw may habugiro, pastor. No! Igura may nagtuo sa gisulti sa Bible. Kamo, nagtuo ka mo sa gisulti sa Biblia. Kana bitaw, like for example, diha sa among lugar, ang tag-iya ginana, si Sama. Kami, di na mo na, yuta, napuyo ra diha. Now, pag ingon sa tag-iya nga, mga saok, ako na ning gamito niya akong yuta, kay pwede na mo, na ako'y kuha dito, relocation, pwede na maghinay-hinay balin dito, kay ako na ning gamito niya akong yuta. Now, karon unya, kuha ka ni tuman sa tag-iya. Dahil ka nga, diri namin nabuhi, diri namin dako. Di na ang pagkamatian naman ni lugara. Asa may sahod ninyo? Ang tag-iya o ikaw? Ikaw no? Kaya nagsupag bagas tag-iya. Nagani relocation, pwede ka niya ito. Same lang po na. Si Jesus ang tag-iyang langit. Nga pag-ingon ni Jesus nga, tuuhin mo. Kaya gihumanan na akong kandasan sa cross sa Kalbaryo. Nyawa ka nito o. Sugod ka, Jesus, langit ka. Hindi na usugot. Kaya nakaminos ka sa iyang trabaho. Now, gusto ba tag malangit ani? Wala siguro magig ko, wala magimingon nga. Impierno ko pastor, sugot ra ko. Wa kya. Naka-ministro mi sa prisuhan. Bisan katong mga grabe nag mga sala dito. Igdon. Siya gusto ng impierno, digir pataas. Asa pataas? Katong nakapatay kalima, katong masakit tibok pamilya. Di dito gusto ng impierno. Asa pataas? Okay, siya gusto ng impierno. Asa mo pataas? Katong mga drug addict, katong mga rapist. Asa mo pataas? Pero may ano, okay, siya gusto ng langit. Tindog pa. Ngayon na ganyan pataas ka mo. Ay, tindog noon. Ano man, kaya ang tao gusto ng langit. Ang problema lang, kaya ang tao, nasipyat niya, unsay paagi, padung langit. Nasipyat na pagsabot, unsay paagi, tungkol na po sa mga relihiyon. Kaya wala nasabtan maayo, ang unsay mensahe sa Bible. Now, ang usa ka pakigrelasyon ni Kristo sa tag-iyag langit, para ka malangit, kanang desisyon nimo. Now, desisyonan ba nimo karon nga dawaton nimo si Kristo? Eh kung buhi pa ka o wala ka nakadesisyon nga dawaton nimo si Kristo, tanan laban moagi gyud sa naagian ni Yoyo Rufino. Tanan tao moagi sa nasinati ni Yoyo Rufino. Kunya kung wala ka nakabuhat og desisyon sa buhi pa ka, wala na sa pagkamatay nimo. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Now, buhaton ba nimong desisyon? Kadawaton o tuuhan nimo si Kristo, saligan nimo ba? Ang makaluwas nimo katulad ng buhat niya sa cross. Para ka malangit. Di mo rin ginapaagi niya. Kung gusto pa magpuhot doon atong Biblia, sugot ko ba? Adagan kayo Genesis to Revelation, nag-isgot niya. Makaluwas si Kristo rin yun. Pero di mahurot ng gabi eh. Buntagan ta. Katulog po ko ba na rin? Ha? Ngayon niya, kakamay na ba kayo imong versikulo pastor, pili-pili rin mo yung biskuro. Eh kung hundo na ito ng Bible, baka naghahana niya. Kaya kung galing lang, ikapas at ito sa tatay. Habdan, duha na ka oras na gani. Duha pa? Duha na, wala pa. So pagbuhat ng desisyon ka ron, kay ulahin na kung mamatay ka, di na kakabuhat ng desisyon. Kinsay gusto mo buhat ng desisyon niya, dawaton o tuuhan niya si Kristo, kaya Ginoo og manuluwas. Ikaw ang Ginoo rin na hibalo. Ikaw ang Ginoo na hibalo sa pag-exulti ni mo kaniya. Kung gusto ikaw maluwas, kung gusto ikaw malangit,
Buhat kang desisyon karon nga buhi pa ka. Nga imong saligan ang gibuhat niya sa cross sa Kalbaryo, tuuhan o dawaton siya si mo kasing-kasing para makabaton ka sa tinuod nga kaluwasan na nagdala tinuod nga paglaom. Kung dawaton nimo si Kristo karon nga gabi na tuko sa inyong mga ulo, piyong inyong mga mata. Kini pagdawat ninyo ni Kristo dili ni pamimbro sa mong relihiyon na. Dili ni pamimbro sa mong simbahan. Kani pakigrelasyon ni Kristo. Kung sa lahi-lahi matag mga relihiyon, at least nabatunan nimo tinuod nga relasyon ni Kristo. Dili ni pagpamimbro sa among simbahan, kundi pagkigrelasyon diha sa manluluwas. Kung gusto ka makabaton sa paglaom, siguro ka dawata si Kristo karon. Duko inyong mga ulo, piyong inyong mga mata, sabat mo, nini nga pag-ampog, giyahan na mo. Naani sa Romans chapter 10, verse 9 of 10. Nga imo ikampi mo mga bakba, kasa kinasing-kasing. Nga si Jesus, nga makaluwas ni mo, wanilain pa. Duko ta sa itong mga ulo, piyong sa inyong mga mata, atong presensya, inyong ibutaw, focus diyan ni Kristo. Inyong una-unaon nga si Kristo lang, ang inyong kaistorya karon, igo ra kong giya ninyo. Gihimo ra kong instrumento sa Ginoo. Giya para ninyo. Sabat mo nini nga pag-ampo, dawata si Kristo para makasiguro ka. Ina nini nga pag-ampo, Ginoong Dios. Giangko na ko nga ako sa kamakasala. Dili ko makaluwas sa ako kaugalingon. Ginoong Dios, nangayo kong pasaylo. Akong hinusulan ang tanan akong kasalanan. Diha kanimo. Ginoong Diyos, salamat ni Ginoong Kristo nga nagpalansang sa cross sa Kalbaryo bilang igo nga halad sakripisyo para kanako, para pagluwas sa ako mga sala. Ginoong Jesus, tuuhan ko ikaw, saligan ko ikaw, ug dawaton ko ikaw, mga akong Diyos, Ginoo, ug manluluwas sa akong kinabuhi. Luwas sa ako, sulod ka sa akong kasing-kasing, mahimong akong Ginoo, ug manluluwas. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Nalingkod ang Diyos. Kung kana ang klase nga pag-ampo biblical ba na pastor? Yes. Romans 10, 9 and 10 and 1 John chapter 9, chapter 1, klase nga confession. Nakistorya ka sa Ginoo, gigamit na ko bilang instrumento. Kung gibuhat nimo na kinasing-kasing kung sa saad sa Ginoo, John chapter 1 verse 12. Palikog basa. Bisaya. Siya nakauna niya. Demo. Apan katong midawat na niya. Apan katong midawat o misalig ka niya, ihatagan niya sa katuod na mahimong mga anak sa Diyos. Sa ingon sa Bible, apan katong mituo og midawat kaniya, itagaan niya katungod nga mahimong anak sa Dios. Dili ni ingon anak sa Dios nga mahimong ang Dios. That is relationship. Nakigrelasyon ka ni Kristo. O sa diyang sama karon na nidawat o ni salig mo ni Kristo, pinaagi sa pag-ampo. Kung sa status ninyo, gihimo mong anak sa Dios. Nakigrelasyon mo. O kung ang anak, kung ang amahan na Dios nimo sa langit, kung ikaw gihimo niyang anak, asa kumuan ni ang Ginoo, asa ka niya dalon, ang iyang anak. Sa impierno, langit. Langit. Kay tagalangit man ang Dios nga imong ginawa. So mano pasalig niya. Mano pasalig ni dawat ka ni Kristo, ni salig dituo ka, gihatagan ka niya mahimong anak sa Dios. O kung asa ang Dios, tua ka. Ingon sa John chapter 14 verse 1, 2 and 3. Kung asa ang Dios, tua pud ka. Munang dako kayo paglaom pag-asa. Kung dawato nimo si Kristo, kung gidawat nimo ganina si Kristo sa pag-ampo, sigurong langit ka. O diha na magsugod ang kinabuhi na tinarong ang kinabuhi. Kay tarong man si Kristo ang gidawat nimo.
Dalaygon ang Dios sa karon makagabion. Salamat sa pagpaminaw, sa tagsa-tagsa ka mga dalugdan sa tuti paminawan. Huwag na ay muhalad sa awit, ayat na mo tapos sa pagampo. Ay muhalad sa awit. O di na lang mag-awit. Sorry, mag-awit mo? Wala kaya tipara? Ang sabay lang. Kasi nag-practice mo kayo na. Ha? Yali na? Ikaw, kata ka? Sabay lang, magkaburas, magkato, di ba? O sige, katay. Katay o kato na lang alawit at katao? Kanina. Ha, kanina lang. Last na to nga. Atong 97 na lang, atong balikot. Oh, nakanta naman nato itong una og last. Kining ikaduha o ikatulo itong katahon. Akin na lang 176. Ay about ni sa pag-rapture. Kung tawgon ang akong ngalan. Dua klaseng pagtawag sa Ginoo. Kamatayon nimo o rapture. Mautabo ang Ginoo sa kawanangan. So kung maabot ng duha kay gayon, dapat nakadawat na ka ni Kristo. Para dili sayang ang imong kinabuhi diri sa kalibutan. Pila ra gud ang 70-80. Wala ka nakadesisyon. Sayang ang imong kinabuhi. Kung tawgon ang akong ngalan, when the roll is called up yonder. Verse 1 ang 3 lang, last stanza. Kung patunggunan niya ang trumpeta ngaya sa Diyos. Verse 1, say. Kung patunggunan niya ang trumpeta ngaya sa Diyos. O ang Diyos nung kadlaon mo abot. Mga linaw sa kalangitan pagtigubod niya. Ang tawag niya at tuwaman ako. Kung ang ngalan ko patawgon, kung ang ngalan ko patawgon, kung ang ngalan ko patawgon, kung siya magtawag at tuwaman ako. Balik-balik daw katapusan akong gihangyo tanan. Sa kanunay ang Ginoo pag-aalagarot na, o kang iyang pulong imantalata. Kung matapos ang mga kahago na tungatanan, pagtawag niya at tuwaman ako. Kung ang ngalan ko patawgon, kung ang ngalan ko patawgon, kung ang ngalan ko patawgon, kung siya magtawag at tuwaman ako. Amen. Kung Ginoo tawgon ta niya sa rapture o sa kamatayon, rest assured nga langit na padulong ay nadawat ato si Kristo. So, pray ta, ala sa itong pagtapos. Maghanap bala ng Diyos, amahan na ko ng ito, tinaga sa pangalan ni Ginoong Kristo, among manuluwas sa mga kinabuhi. Uban sa lamdan sa balaan ng Espiritu Santo, kami nagapasalamat sa kagabion. May mong pulong, kamaturan na wali. Salamat Ginoong Diyos, kung among pag-ampo sa comfort o sa paggiya, hupay ni mo Ginoong Diyos sa pamilyang kaglinaw Ginoo. Sa nahiguban sa maong pamilya, ikaw ginamagauban. Ikaw ginamagagiya sa matagusan, nahibilin, sa giyaan ng mga anak, apo, parente, igsoon, Yuyo Rufino, ikaw ginamagagiya, Ginoong Diyos kanila. Nawali ang imong pulong, inaot ila itong ibutang sila kasing-kasing o gunahuna. Kung kining higayon, dili nila ni kalimtan. Kay mo niyang ilang adlaw na tawhan espiritual. Dili nila kalimtan Ginoong Diyos sa pagdawat nila diha kanimo. Kay mo niyang ilang espirituhanong pakigrelasyon diha kanimo. O mas importante pa kini sa pagkatao pisikal. Amo kining dumdumon nga adlaw Ginoong Diyos. Kay mo ni ang adlaw nga gidawat na mo ka, gidawat nila ikaw mga Ginoo og manluwas. Iyahi matagusa, salamat sa kagabion. Ikaw ginamaghatag proteksyon sa matagusa, atag safety, hopay sa kasing-kasing sa mga pagbati. Ikaw ginamagagiya sa matagusa. Damdagi Ginoong Diyos ang tanan na
uban sa maong kamatayon o sa pagat unong sa maong panghitabo Ginoong Dios. Ikaw dalaygon sa walay katapusan. Salamat sa paglaom sa kalawasan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.